Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Isang magandang araw ng Biyernes. Ito po ang ating programang Palakad Streamline. Magandang umaga. Ako po inyong lingkod, Alvin Remo. At ngayong umagang ito po, mapalad po tayo at makasama po natin ang napakasipag na bagong konsehal ng lungsod ng Batangas. Wala pong iba kundi si Konsehal Eileen Grace Dimacuja. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po. Magandang umaga naman, Alvin. Maraming salamat at ako ay naimbitahan sa Palakat para sa isang interview na makakatulong ako sana sa ating mga Batanggenyo. Ayun. So, Tita Eileen, it's almost 2 months simula nung kayo po umupo bilang konsehal po ng Batangas City. So, kumusta naman po ang experience nyo being a new councilor of Batangas City? As a new councilor of Batangas City, talagang ako ay zero knowledge dito. Wala akong kaalam-alam sa mga kaganapan. Pero dahil sa nasa puso ko ang maglingkod sa Batanggenyo, ay inaalam ko at pinag-aaralan ko ang lahat-lahat ng mga dapat pag-aralan ng isang lingkod ng bayan. Ayan. So, kumusta naman po, Tita Eileen, yung first week nyo as councilor po? Naupo kayo sa Sangguniang Panglungsod? Actually, nung first week, Yes po. first week ko ay, ako naman ay nagpapasalamat sa Diyos at ako ay binayayaan ng isang Councilor Boy Dimacuja. Ayan. Ang dating konsehal natin. Ang veteranong konsehal. Ang veteranong konsehal. Opo. At ako ay pinasok ko na agad ang isang resolusyon na alam kong makakatulong sa atin. Ang bilis naman. Talagang first week. So, ano po yung resolution po na pinasok po nyo agad? Yun ay resolusyon tungkol sa public market. Yung sa public market, katulad ng mga tariff, Yes. yung mga parking fee. So, ginawan natin yan ng resolusyon na mapababa naman. At ngayon nga ay doon sa parking space ay tinugunan naman ng ating mayor. Kung makikita ninyo ay meron na tayong 30 minutes na Yes. parking, Na free parking. free parking. Oo. At ayun, at ako naman ay natutuwa at ito ay naipasa ko. Buena mano sanggunian. pala yun. Buena mano yun. Buena mano. Okay. So, pero nung bago po kayo umupo, nung nakandidato pa lang po kayo bilang konsehal ng bayan, ano po yung talagang advocacy po ni Eileen Dimacuja? Ang advocacy ko talaga ay makatulong sa kapwa. Mm-mm. Matulungan ko ang mga taong nangangailangan ng tulong. Mga taong humihingi ng gabay sa isang taong naglilingkod sa bayan. Yes po. At ito yung palagi kong mantra, kumbaga, yung advocacy ko, Salus Populi es Suprema Lex. Ano ibig sabihin? The welfare of the people is the supreme law. Oh. Kapakanan ng mamayan, una sa lahat. Ayun. So, ano po yung mga programs or mga projects po na isinasagawa niyo po na ngayon kayo po ay konsehal na? Sa ngayon ay marami akong mga nakahilerang proyekto. At ito nga ay aking ngayong pinag-aaralan at ito ay aking pang sinasaliksik kung ano ang dapat dito. Yes, po. Ayun. So, talaga po bang
ang Konsehal Boy po ay lagi nasa sa likod po ni Aileen Di Macuja pag meron po tayong sinasagawa mga proyekto, programa? Oo naman. Mm-mm. Oo naman. Ang isang Konsehal Boy Di Macuja ay lagi nasa likod ng isang konsehala Aileen Grace Di opo. Macuja. At siya palagi ang nagtuturo sa akin ng mga dapat kong gawin Yes. na akin naman pinag-aaralan ng mabuti. Mhm. At pinag-aaralan ko talaga kung ano baga ang dapat dito at kung ano ang dapat gawin dito. Ayun. So, alam po natin na kayo po isang businesswoman. Oo. Kumusta po ang adjustment nyo? Palakat, streamline. Councilor of Batangas City. Actually, as a businesswoman, malaki din ang kaibahan nito sa pinasok ko ngayon. Mhm. Dito kasi, pinapangalagaan ko or aking inaaral. Mhm. Inaaral ko ang bawat gagawin ng isang publiko. Yes po. Yung public servant. Public servant. Oo. Oo. Hindi naman siya may kahirapan dahil sa ako nga noong una ay lagi nasa likod ng Boy Di Macuja. Yes po. So kaya alam ko kung ano ang mga dapat gawin. Parang familiar na rin kayo. Hindi sa parang. Familiar na rin talaga, ako. oo. Familiar na rin ako sa mga dapat takbuhan ko. Sa mga dapat kong gawin. Yes po. Ayon, sa mga dapat kong gawin na paglilingkod sa kapwa ko Batanggenyo. Apo. Ayun. So, pwede po ba naming malaman ano po yung routine nyo? Halimbawa, tuwing Lunes, meron po tayong session sa Sangguniang Panglungsod. Yung Ayan. buong linggo nyo pong routine usually po. Sa Lunes ay 7:45 ng umaga ay nagtitipon Flag tayo dyan, ceremony. flag ceremony Opo. together with the Mayor Yes po. Marvy Marino. And then after that ay almusal muna syempre Opo. doon sa Councilor's Lounge. At doon ay nagko-caucus kami. Mhm. Ngayon ay natututunan ko na. Kumbaga sa pagdaan ng mga panahon Nasasanay na ay kayo. medyo sa ngayon ay nasasanay na ako. Mm-mm. At pagkatapos ay pagsapit ng 9:30, Opo. ayan na. Diyan na yung aming session Mhm. na ginaganap. At doon sa session na yon ay mataimtim kong pinagmamasdan at inoobserbahan ang mga ginagawa ng mga konsehal. Opo. And from there, natututo ako na ganito pala yun. Ganito pala to. So, sa ngayon ay nag-oobserba ako at kahit papaano naman ay sa ngayon ay nakakapagbahagi ako Yes po. ng importansya para sa Sa mga mamamayan ng Batangas. Opo. Nakaramdam po ba kayo ng pressure dahil kayo po ang pinakabagong konsehal at ang mga kasamahan nyo po ay mga veterano na? Oo. Talagang may pressure. Mm-mm. Kasi sa lahat ng mga kasamahan ko ay matagal na sa larangan Yes po. ng mambabatas. Mm-mm. At ako pa lamang ay babago pa lamang. Ang pinakabago. Kumbaga, ay pinaka-baby pa lamang. Oo. Na bagamat ako ang pinakabago, ay sinisikap ko Opo. na matutunan ko Mhm. ang mga gagawin Mhm. ng isang publiko, Yeah ng po. isang public servant. Opo. Oo. Ayun. Nape-pressure, pero natututo ako. Mm-mm. Sa pagka-pressure ko, doon ko natututunan. Pero nakaka-attend po ako ng session, pero pag nakikita ko kayo, nagsasalita kayo sa unahan, parang veterano na rin po yung dating nyo eh. Dahil po ba yun na talagang ang gabay po ni Councilor Boy Di Macuja ay nandidiyan? Mga ka dyan. Andyan si Boy Di Macuja sa likod ko. At bukod doon, ay talagang ngayon pa lamang ay nasa sa puso ko na Mm-mm. ang paglilingkod sa bayang Batanggenya. Yes po. Batanggenyo. Bagamat babago pa lamang ako sa larangang ito, Mhm. ay aking pinag-aaralan Mhm. ng buong puso. Yes po. Pinag-aaralan ko kung ano baga ang mga dapat gawin, kung ano baga itong batas na ito, Mhm. kung ano baga ang resolusyon na ito. Lahat yan ay pinag-aaralan ko dahil ang mga kasabayan ko
ay napakatagal na dito sa larangang ito. Yes po. At ako naman ay kung makikita mo na parang kumbaga ay wala namang kaba. Pero sa likod noon ay may kaba ako. May kaba ako. Hindi lang nakikita. hindi lang nakikita. At dahil kaya siguro na parang yung confident ko ay nandoon Opo. dahil alam ko ang gagawin ko at alam ko ang sasabihin ko Yes sa po, tao. opo. Kumusta naman po yung samahan ng mga konsehal? Lalo higit pag may session, pag walang session, paano po? Ay, nako. Talaga namang ito lamang atang Batangas City Opo. ang mayroong samahang na may nandoon ang respeto. Opo. Ito yung samahan na masaya, na parang walang puwang ang inggit, walang puwang ang pagsasarili. Yes po. Ayon, kami ay masayang lahat at masaya kami nagtatrabaho. At nire-respeto namin ang bawat isa na yun naman ang importante, ang Opo. respeto sa bawat isa. Yes po. Alam po natin, ngayong batch na ito, madami din po ang mga babaeng konsehala. Dahil nung nagdaan po para pong si konsehala Andrea lamang at konsehala Ma'am si Shed, Ma'am si Shed. ang babae. Ngayon po Oo. parang 6 po ba kayo o 5? Ako, si Konsehala Aileen, Konsehala Claudette, Andrea, si Konsehala Aileen. 5 kami. 5. 5. So, mas madami na rin ang bilang niya ngayon kaysa nung mga nagdaan. Opo, Oo, dadalawa mas- po. mas marami At syempre na pa, isama pa mo na si Vice Mayor. Ayun, Si Vice Mayor pa rin Alaysa. pala. Ayun. Oo. Okay po. So, mamaya po, Ma'am Aileen, ang ilang pa pong detalye sa ating pong pagiging konsehal dito sa lungsod ng Batangas sa pagbabalik po ng ating programang Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Pangulo! 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 Tulungan niyo po kami! Pangulo! Pangulo, tulungan niyo po kami! Pangulo, tulungan niyo po kami! Oh, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ito po! 1,000 na pong nilalagot ang anak ko! Ay, siya, saglit muna. Upo muna. Titingnan natin ang bata. Oh, mainit nga ang bata. Upo muna. Salamat po! Hello? Maki, saglit ka't malapit ka naman dito sa bahay. May pasyente lang tayo. Kailangan lang matingnan ng bata. Sige, okay. Salamat. Pangulo, magandang umaga po. Ano pong nangyari sa ating Tingnan pasyente? mo muna ang ating bata nga rin. Titingnan Taas ang ko. lagnat. Oo, sobrang taas nga ng lagnat, ha? Mami, sobrang taas po talaga ng lagnat na 40.1 po. Pangulo, kailangan na po nating dalhin sa ospital ang bata. O sige, tatawag na tayo sa 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Magandang umaga po, 24/7 ED Health Emergency Hotline. Mabilis na alagang medikal. Ako po si Cheche. Ano pong mapaglilingkod ko? Magandang umaga. Meron po kaming ipa-hospital. Sa bata pong mataas ang lagnat, na-check na po ng aming BHW. Maraming salamat po sa mabilisang aksyon, Pangulo. Maaari ko po bang makuha ang personal details po ng pasyente? Ano po ang pangalan ng pasyente at saan pong barangay kayo nakatira? Thank you po. Hold ko muna po kayo habang... Ay kino-coordinate po sa ospital. Huwag niyo muna po ibababa. Puno na po ang inyong ospital. Siya, tawag na lang po ako sa iba pa nating partners. Salamat po. Medical Center, ano po may paglilingkod? May bata po tayong pasyente. 6 na taon, mataas ang lagnat, mababa ang oxygen level, kailangan po nating maasikaso agad. Paki-inform po sila na maghahanda na kami. May vacancy pediatric Emergency bed kami, may available pong doktor, oxygen supply at gamot.
ihahanda na po namin ang admission. Pangulo, good news po. Tanggap po tayo sa medical center Naka-standby po ang mga doktor, gamot, at gamit na kailangan. Maaari na po kayong tumuloy doon ngayon. mag-iingat po kayo. Sa panahon ng pangangailangan, merong mag-aalaga. Ang 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Isang inisyatibo mula kay Mayor Marvy A. Marino, katuwang si Congresswoman Beverly Rose A. Dimacuja, para ang bawat Batanggenyo ay mayroong mabilis na alagang medikal. Sulong Batanggenyo para sa kaunlaran. Ako'y hubog sa mabuting aral at asal. May takot sa batas, lalong-lalo na sa may kapal. Kahit saan man magpunta, ako'y maaasahan. Para sa lungsod kong mahal, lahat ay makakayanan. Sumpang aking bibitawan para sa magandang kinabukasan. Peto, Batanggenyo, sisipinado, magkatuwang tayo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggenyo, sisipinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usong. Eto, Batanggenyo, disiplinado. Sa tahanan, paaralan, sa mga pinagtatrabahuhan, sa kalye at kapaligiran, at sa pamayanan, kahit saan man magpunta, ako'y maaasahan. Para sa lungsod kong mahal, lahat ay makakayanan. Sumpang aking bibitawan para sa magandang kinabukasan. Peto, Batanggenyo, disiplinado, magkatuwang tayo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggenyo, disiplinado, sama-sama, tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggenyo, disiplinado. Eto, Batanggenyo, disiplinado, magkatuwang tayo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggenyo, disiplinado, sama-sama, tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggenyo, disiplinado, sama-sama, tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggenyo, disiplinado. Eto, Batanggenyo, disiplinado, magkatuwang tayo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggenyo, disiplinado, sama-sama, tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggenyo, disiplinado. Eto, Batanggenyo, disiplinado, magkatuwang tayo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggenyo, disiplinado, sama-sama, tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggenyo, disiplinado, sama-sama, tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggenyo, disiplinado. Palakat Streamline.
Palakad Streamline. At nagbabalik po ang ating programang Palakat Streamline. Siyempre kasama po ang ating konsihala, Eileen Grace Dimacuja. At dahil po ngayon ay August 29, gusto ko pong batiin ng happy birthday si konsihala Eileen ngayong araw na ito. Happy birthday po, konsihal. Maraming salamat sa pagbati, Alvin. Yes po, okay po. Ayun. At Hindi ko na po itatanong po ilang taon na kayo. hindi na. Wag na, oo. At ako ay 36. Wow, 36 na si Konsihala Eileen. At ito ang Hindi naman. Ito ang first birthday nyo na kayo isang konsihal ng lungsod. Tama po ba? First birthday ko na ako ay isang public servant. Public servant. Oo. Ayun. So, Oo. pwede po bang malaman ano po ba ang wish nyo ngayong birthday nyo? Ang wish ko ngayong birthday ay good health, yang masayang pamilya, Opo. makapaglingkod ng maayos sa sambayan ng Batanggenyo, at lalo ko pang matutunan ang mga pasikot-sikot dito sa bilang public servant. Ayun. Nakakatuwa naman po talaga pong hindi lamang po para po sa inyong sarili ang wish nyo, kundi po para sa mga mamamayang Batanggenyo. Ayun. Oo. So muli po, happy birthday po, Konsihala Eileen. At syempre para Thank po you. sa pagbabalik Thank you. ng ating interview. Ayan. So ano po yung mga ordinances in mind nyo po? Nabalak nyo pong ipasa or bigyan ng pansin ngayong pong taong ito? Ang gustong-gusto ko talaga noon, kahit hindi pa ako Konsihala. konsehal, magkaroon ng home for the aged. Ay, opo. Isa yan sa mga pangarap ko talaga na kung sana ay pinalad ako na may kakayanan na magpagawa ng isang home for the aged, ay gagawin ko. Dahil naaawa ako doon sa mga matatandang wala nang nag-aalaga. Yes. Sa mga matatanda na palaboy-laboy na lamang sa ating kalye. Kaya sabi ko, kung ako ay papalarin, at eto na nga, isa yan sa mga isusulong ko na maging isang ordinansa. Ngayon may pagkakataon na kayong matupad ang May pagkakataon na akong matupad ang at long last. Yes po. So aside po dito sa Home for the Aged, ay iba pa pong mga balak na gawing ordinansa maipasa sa sanggunian. Sa ngayon ay iyan pa lamang ang nakatalaga para sa akin. At ako'y mag-iisip pa rin Yes, opo. ng mga bagay-bagay na nararapat para sa mga Batanggenyo. Okay po. At iyan ay isusulong ko at ipapatupad ng ating sambayanang Batanggenyo. Yes po. Alam po natin na kitang-kita naman po ang support sa inyo ng Konsihal Boy Dimacuja. Pwede ko bang matanong, kumusta naman po ang suporta ng buong pamilya po sa inyo na ngayon po kayo ay konsihalan? Ayun. Napakaganda ng suporta ng buong pamilya ko. Pati mga manugang ko. Ay. Suporta ay talagang wala akong mahihiling sa kanila. Dahil lahat na ibinigay nila sa akin, yung mga magagandang nangyayari, yung mga masamang nangyayari, ay sinasabi nila sa akin. No holds bar. Kumbaga. At saka sila ay, sa pagiging konsehal ko ngayon, ay talaga naman na sinusuportahan nila ako. At sinasabi nila sa akin, lalo na yung attorney ko. Opo, may abogado kayo, anak, di po ba? Oo, may Opo. abogado akong anak. Na tinuturuan din ako. Mama, ganito ang gagawin mo. O, ganito, ganyan. At ganito pa. Yes. Ayun. Opo. So, papasalamat din naman ako at ako'y natututo sa kanila. Ayun. At yung iba kong mga anak ay talaga namang ang suporta sa akin ay no amount of words. At talaga namang ako ay naliligayahan. Opo. Sapagkat ako'y pinagkalooban ng pamilyang buong puso at akong mamahalin. Opo. At susuportahan sa lahat ng endeavor na aking gagawin. Ayan po ang hiling ng bawat tao, no? Maging
magkaroon ng pamilyang supportive. Oo naman. Opo. Oo naman. Pero alam po natin, Tita Eileen, meron din po tayo, hindi natin may iwasan na sa kabila ng maganda nating ginagawa, meron po tayong bashers. If ever po na magkaroon kayo ng bashers, paano nyo po i-handle? Alam mo yung mga bashers na yan ay minsan ay totoo, minsan ay hindi, na may masabi lamang. Yes po. O kung paano ko siya i-handle. Yes po. I-handle ko lang siya ng tama at naaayon doon sa ibinabash niya. Kung totoo man yung ibinabash niya, ay sasagutin ko naman din ng totoo. Tama. At kung hindi naman totoo yung ibinabash niya, ay sasagutin ko rin siya Opo. ng totoo. Kumbaga po ay talagang point to point ang magiging sagot nyo. Punto per punto. Yan, okay. Ayan po. So ngayon po tayo ay halos lampas na tayo ng kalagitnaan ng taon. Nasa August na po tayo at maya-maya po September na. ay papasok na si Jose Marie Chan. Ayan. Magpapasko na naman. Meron pa po ba kayong mga balak na activities bago po matapos ang 2025? Lalo po ngayon na magpapasko na po, ay di maghahanda na naman po tayo ng mga regalo. At ang isa po sa mga proyekto na naiisip ko po bago po magtapos ang taong ito, Yes po. sapagkat ito po ang kauna-unahang pagkakataon ko bilang isang public servant, ay makapagbigay ako ng saya. Makapagbigay ako ng ligaya sa mga taong nangangailangan ng aking serbisyo. Ayun. Makapagbigay ako ng kahit papaano naman ay makakapagbigay sa kanila ng tuwa at Yes saya. po, ayun. So Tita Eileen, siguro nagtatanong yung ating mga kababayan, halimbawa po gusto nilang lumapit po ng tulong mula po kay Konsehala Eileen Dimacuja. Saan po nila kayo maaaring puntahan kung sakasakali? Ako po ay matatagpuan po tuwing Lunes sa Sanggunian hanggang Miyerkules po. At ang Webes naman po ay may mga pinupuntahan po kami. Kasama ang team? Kasama ang team. At mga Fridays ay nagbabarangay action kami. Yes po, opo. So, kung gusto po natin na makadaupang palad ako, ay magpunta lang po kayo sa opisina. Sa Sangguniang Panglalawi. Sangguniang Panlungsod. Panlungsod. Aba, may bala kayong magpanlalawigan. Ayun. So, Tita Eileen, tanongin ko lang po, kumusta naman po ang bonding natin, bonding moments with the family? Ano po ba ang usually ginagawa ninyo pag nagbabanding kayo? Kayo po ba ay nag-out of town? Kayo po ba ay nagsiswimming? Ano po yung usually ginagawa po ng pamilya Dimacuja? Ang pamilya ko, kami ay nag-out of town. Yes. Tapos, ito nga darating na February, mag-out of country. Yan. At yun Opo. ang pinakabanding namin. Opo. Tapos, kami ay pag nasa bahay, sabay-sabay kami kumakain. Kayo po ba yung mahilig magluto, Tita Eileen? Mahilig ako magluto. Wow. Ano po ang usually niluluto po ninyo? Imbutido. Ay, talaga Gusto po. yan ni Attorney RD Dimacuja, ang aking imbutido. May kakaiba po ba sa inyong imbutido? Kasi alam ko po usually sa imbutido, hindi ginili, may mga palaman, tapos ay ibinebake po sa pugon. Ganun din po ba ang inyong style ng pagluluto ng imbutido? Ini-steam siya. Steam. Ini-steam siya. At saka marami talaga akong mga nakapalaman doon. At hindi ako gumagamit ng flour. Talaga pong puro, kumbaga po ay Puro natural karne. ingredients. Walang mga preservatives. Walang preservatives. Ayun, at walang extenders, kumbaga. Walang extenders. Ayun. So, aside po sa embutido, ano pa po mga favorite yung lutuin, Konsehala? Kasi gustong-gusto ng anak ko na si Katrina yung adobo ko. Pag nga siya ay darating galing ibang bansa, agad ang hahanapin niya yung adobo ko. Adobo. Anong mas gusto nyo sa adobo? Yung masabaw o yung paiga? Mas mabuti yung medyo paiga. Medyo paiga. Medyo paiga. Opo. Ayun, everybody's favorite naman ang adobo. Kasi talagang ang daming ways para lutuin ang adobo. So, sigurado ako na yung way ninyo isa sa mga kaiba sa pagluluto ng at saka yung adobo. Potato salad. Ayan. Potato salad. Oo, masarap daw ako mag-potato. Opo, ayun. So ngayon po nga mga darating na
linggo. Alam po natin sa isang linggo ay linggo na ng ani lakad. So ano po yung usually pong participation ng ating mga konsehal at particularly kayo po sa darating pong ani lakad ngayong September 12? Sa bagay ay ako ay bago pa lamang So ito pa lamang yung first time ko First time. makaka-join ako sa alay lakad. So siguro by the time ko masasabi kung ano yung naging experience ko. Yes, opo, ayun. And for our last part po ng ating interview, Tita Eileen, ano po yung magiging mensahe niyo po bilang public servant, syempre po sa ating mga kababayan sa lungsod ng Batangas at syempre po sa ating pong pamilya? Ang mensahe ko po sa lungsod ng Batangas ay magkaisa po tayo. Respetuhin po natin ang bawat isa. Sapagkat ang pagrespeto po sa bawat isa ay isang antas na masasabi kong napaka-importante sa ating buhay. At sa aking pamilya naman na siyang aking buhay, ang pamilya ko na siyang lahat sa akin, mabuhay kayong lahat. Ayun. At baka meron ba po kayong mga bating personal na mga nanonood po sa ating ngayong lalo birthday nyo po ngayon? Binabati ko ang lahat ng mga babati sa akin ng birthday. In general. Opo. Binabati ko rin ang aking mga anak, mga apo, at ang aking mi amore, si Konsehal Boy Di Makuha. Hi, Councilor Boy Di. Ang Hello mga po. staff ng NED, ng Panji, Umusuko Dasay, Tubalan, Aba. ayun. Ang dami At ang talaga. mga konsehal ng Batangas. Shoutout nyo po ang inyong mga konsehal. Binabati ko po ay si Konsehal Claudette Ambida, Konsehal Eileen Montalvo, Konsehal Bart Blanco, Konsehal Andrea Macaraig, Ma'am Konsehal Mamshi Shed Atienza, Jerry De La Roca. Mamsi Jed Laro, Konsehal De La Roca, Konsehal Jonas Tolentino, Konsehal Michael Villena. at Villena, at Konsehal Junjun Gamboa. Ang ating pong ABC. Ang ABC po natin na si Mike Makalalad at ang SK naman ni si Sherwin Tejada. At higit po sa lahat ay binabati ko po ang ating Mayor Marvy Marino na talaga namang action man na alas 6 pa lamang po ng umaga ay nagtatrabaho na hanggang Sobrang gabi na. sobrang gabi na. Talaga pong ang kanya pong pagmamahal sa kanyang trabaho at pagmamahal sa kanyang kapwa ay hindi po matutumbasan. At kay Congressman Beverly A. Di Makuha. Hello po. Ayun. So, we wish you a very happy birthday po today. Tita Eileen, sana po ay ma-enjoy nyo pa ang inyong birthday ngayong araw na ito. Salamat po sa pagbigay po sa amin ng pagkakataon na ma-guest po namin kayo ngayong birthday nyo dito po sa Palacat Streamline. Thank you so much po sa inyong lahat. At sumayin nyo naman po ang ating isang edisyon ng ating programang Palacat Streamline. Sa susunod na Biyernes, makakasama po natin si Konsehala Claudette Ambida, ang tumatayong Pangulo po ng Ali Lakad Foundation dito po sa lungsod ng Batangas para po ito sa isasagawang Ali Lakad sa September 12. Muli po, maraming salamat po sa mga umantabay sa atin ngayong umagang ito. Sa pangalan po ng aking partner na si Vanessa Villena, maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa amin ngayong umagang ito. Muli ako po inyong lingkod, Alvin Remo, at ito po ang ating programang Palacat Streamline. Salamat po. Salamat. Palacat Streamline. Palacat Streamline.
Palakat Streamline. Pangulo! 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 Tulungan niyo po kami! Pangulo! Pangulo, tulungan niyo po kami! Pangulo, tulungan niyo po kami! Oh, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ito po! Isang libo na pong nilalagot ang anak ko! Ay, saglit mo nga. Upo muna. Titingnan natin ang bata. Oh, mainit nga ang bata. Upo muna. Salamat po! Hello? Maki, saglit ka't malapit ka naman dito sa bahay. May pasyente lang tayo. Kailangan lang matingnan ng bata. Sige, okay. Salamat. Pangulo, magandang umaga po. Ano pong nangyari sa ating Tingnan pasyente? mo muna ang ating batang Rex. Titingnan ko. lagnat. Oo, sobrang taas nga ng lagnat, ha. Mami, sobrang taas po talaga ng lagnat na 40.1 po. Pangulo, kailangan na po nating dalhin sa ospital ang bata. O sige, tatawag na tayo sa 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Magandang umaga po, 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Mabilis na alagang medikal. Ako po si Cheche. Ano pong mapaglilingkod ko? Magandang umaga. Meron po kaming ipa-ospital. Sa bata pong mataas ang lagnat, na-check na po ng aming BHW. Maraming salamat po sa mabilisang aksyon, Pangulo. Maaari ko po bang makuha ang personal details po ng pasyente? Ano po ang pangalan ng pasyente at saan pong barangay kayo nakatira? Thank you po. Hold to muna po kayo habang... Ay kino-coordinate po sa ospital. Huwag niyo muna po ibababa. puno na po ang inyong ospital. Siya, tawag na lang po ako sa iba pa nating partners. Salamat po. Medical Center, ano pong may paglilingkod? May bata po tayong pasyente. 6 na taon, mataas ang lagnat, mababa ang oxygen level, kailangan po nating maasikaso agad. Paki-inform po sila na maghahanda na kami. May bakanting pediatric Emergency bed kami, may available pong doktor, oxygen supply at gamot. Ihahanda na po namin ang admission. Pangulo, good news po. Nasa po tayo sa medical center Naka-standby po ang mga doktor, gamot, at gamit na kailangan. Maaari na po kayong tumuloy doon ngayon. mag-iingat po kayo. Sa panahon ng pangangailangan, merong mag-aalaga. Ang 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Isang inisyatibo mula kay Mayor Marvy A. Marino, katuwang si Congresswoman Beverly Rose A. Dimacuha, para ang bawat Batanggenyo ay mayroong mabilis na alagang medikal.